Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong hinihingi ng mandato natin. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Isang major committee, yung Blue Ribbon. Bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi yun, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Sabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya doon sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Ito namang si Marcoleta, lahat na lang yata kalaban niya. Lahat na lang kalaban niya. Si Karen Davila, kalaban niya. At sa lahat ng yan ng mga masama ang loob niya, tinitira niya. Lahat yan may depekto. Lahat yan masama. Siya lang ang hindi. Kaya lang yung walang depekto. Imagine niyo, Senate Blue Ribbon siya, chairperson, nag-iimbestiga siya sa flood control. Sumunod na araw, nag-privilege speech si Lacson, tungkol din sa flood control, tungkol din sa mga anomalya sa mga infra projects ng DPWH ng gobyerno. Mahaba yung speech ni Lacson, yung privilege speech niya, maganda, talagang ni-research, appreciated ng publiko ang ginawa ni Lacson. Si Marcoleta lang ang hindi. Bakit naman daw nag-deliver pa ng hiwalay na privilege speech si Lacson? Samantala may investigasyon na ang Blue Ribbon. Nagsalita na daw sana doon. Doon lang sana. Nainggit, na-insecure si Marcoleta kasi mas magaling yung mga sinabi ni Lacson kaysa doon sa lumabas doon sa investigasyon ng committee niya. Yan ang totoo dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Yun na nga, itong sa programa ni Marcoleta doon sa Net25, kasama niya yung sino yun? Yung dalawa? Saganang mamamayan? Naglabas ng sama ng loob itong si Marcoleta. Kasi nga, ang hinanakit niya, ito daw si Senador Lacson, bakit daw nag-deliver pa ng separate na privilege speech doon sa subject matter na iniimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon? Kumbaga tuloy parang yung Blue Ribbon nasapawan Ayun yung committee ng Senado daw para sa ganun. Yun yung may mandato. Bakit may separate pang privilege speech si Lacson? Doon na dapat yung mga speech na yan tungkol sa iniimbestigahan ng Blue Ribbon, yung mga anomalya sa flood control. Doon na dapat yan diniliver kung mayroon mga hindi na separate pa. Hindi mo naman mapagbabawalan ng senador kung gusto niyang mag-deliver ng separate na privilege speech, hiwalay sa investigasyon ng komite. Bawal ba sa rules yun? Bawal ba sa rules yun? Wala, hindi naman bawal sa rules yun. Naghihinakit lang si Marcoleta kasi nasapawan yung Senate Blue Ribbon Committee. Kumbaga preparado si Senador Lacson. Well-researched yung kanyang talagang inimbestigahan niya, talagang grabe yung kanyang mga pinakita doon. Mas maraming nalaman ang tao doon sa presentation ni Lacson kaysa doon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon.
Ay maraming nagko-comment nga doon sa Blue Ribbon investigation na yun ni Marcoleta. Nag-comment si Karen Davila. Kaya masama ang loob ni Marcoleta. Bakit daw pinapangunahan siya? Unang araw pa lang daw yun. Parang ano na, ang dami na kaagad komentaryo. Ay, ano yan eh, normal lang yan Marcoleta. Komentaryuhan yung ginagawa nyo. Ano ba na? Nagsenador ka, pumasok ka sa gobyerno, ayaw mo laging kinukomentaryuhan ka eh. Ha? Ano yun eh? Hindi dapat tinitingnan yung ginawa ni Senador Lacson na bangga doon sa Blue Ribbon. Para ano yan, nagtutulungan yan, nagko-complement yan. Hindi naman kompetensyahan yan eh. Ano yun eh? O ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, wag daw siyang husgahan yung committee niya. Unang araw pa lang naman daw yun. At saka, ano pa lang naman siya, baguhan dyan sa Senado. Kumbaga, unang araw niya pa nga lang daw yun, hinuhusgahan na yung kanyang committee. O sige, di ipakita mo sa susunod na mga araw. Ipakita mo sa susunod na mga araw na mali yung ano sa'yo, yung mga komentaryo sa'yo, yung mali yung mga puna sa investigation ng committee mo. Pero yung yung komentaryuhan ka, punahin yung pag-conduct ng committee mo, ng investigation, tanggapin mo yun bilang constructive. Hindi naman yun, normal lang yun. Ikaw nga, nagko-comment ka sa iba. Nagko-comment ka kay Karen Davila, kung kani-kanino. Ay, ikaw rin, maging bukas ka rin sa comment. Ano naman yun eh. Yung ginawa ni Lacson, privilege speech niya yun. Yung ginawa mo ng committee mo, investigation. Okay yun, magko-compliment yun. Pagkatapos ng privilege speech ni Lacson, di pwede nang ibigay sa'yo yun. Sige, investigahan mo na yung mga sinabi doon ni Lacson. Hindi naman yan eh, kompetensyahan. Bakit masasama ang loob niya kay Lacson? Anyway, awan ko, masyadong balat sibuyas naman itong si Marcoleta. Lahat na lang na nagkomentaryo sa kanya, si Karen Davila. Ito nga si Lacson, hindi naman nagkomentaryo sa kanya. Siya pa rin naman ng Blue Ribbon. Kaya lang, hindi naman bawa. At saka si Lacson naman, advocacy niya talaga yan. Yan tungkol sa budget, tungkol sa korupsyon, matagal na yan. Advocacy ni Lacson. Hindi mo naman siya, nagkataon lang na wala siya sa majority, kaya hindi siya humawak ng Blue Ribbon. Pero okay lang yun. Ano naman yun eh. Minority naman si Lacson. Hindi naman siya part ng majority kung hindi man siya ginawang Blue Ribbon Committee Chair, pero ginagawa niya rin ang trabaho niya. Ginagawa niya rin ang trabaho niya bilang senador. Bilang yung issue na yan ng korupsyon, lalo na yan sa flood control, malapit talaga sa kanya yan. Matagal niya na yung advocacy. Anyway, tama na yan tungkol sa ano na yan. Ano lang natin na parang laging masama ang loob ni Marcoleta kung kani-kanino. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.